Find your partner. Find your partner. Ayon sa ating servant leader, sa ating pagpalakak, na tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating naragapin. Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakak, na tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya, na lahat ng ating hilingin ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Tanungin mo ang partner mo, may problema ka ba? 1 plus 1. Pangalawa, sasagutin mo. Ano isasagot mo? Mayroon o wala? Sino nagsasabing mayroon? Very good. 1 plus 1. May problema ka ba? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mayroon. Sino nagsabing mayroon? Oo. Walang taong hindi nagkakaproblema. Amen ba? Amen. Ngayon, kung may problema kayo, ano ang unang dapat nyong gawin? Ano? Bibigyan ko kayo ng 4 na words ngayon. Ang una ay nagsisimula sa 2 litrang DP. Down payment yun. Ang pangalawa ay nagsisimula sa litrang PG. Well, anyway, sino may problema? Anong dapat gawin kapag dumarating ang problema? Tingnan natin. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay, anong sasabihin mo sa uli? Sa may problema. Sabihin nyo, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. 1 plus 1. May problema ka ba? 3 plus 3. 3, 4, 5, 6, 7. Mayroon. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Don't worry, be happy. Okay.
why should we not worry? Instead, we should be happy. Kasi pag dumarating ang problema, yung dating masayang mukha, tumutulis ang uso, di ba? Nakikita ang problema agad. Subalit sa mga taong may Diyos, ang bilin sa Biblia, rejoice always in the Lord. Amen. Sa halip na tayo mang problema, magalak tayo sa Panginoon at hingin natin sa Kanya ang solusyon sa ating problema. Amen ba? Okay. Taas muna ang inyong mga problema at hingin natin sa Panginoon sama-sama. Sabihin niyo, Panginoon, Ikaw tangi ang nakakaalam ng lahat ng suliranin, problema, pangangailangan ng bawat isa sa amin. Subalit, ako po ay nagagalak sapagkat naririyan ka sa lahat ng panahon na siyang may hawak ng tamang solusyon sa lahat ng aking pangangailangan. Kaya naman, ngayon, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa katugunan ng lahat ng aking kahilingan ngayon sa ngalan ni Jesus. Amen? Sino naniniwalang tinugunan ang kanyang problema? Okay. Babaan niyong hawak kamay. Balik ang inyong kamay sa itaas at sa bilang kong 3, yuyuko kayo ng 3 ulit at sasabihin nyo, salamat, salamat, salamat sa Diyos, tapos na ang problema ko. Ulitin nyo nga. Salamat, salamat, salamat sa Diyos. Tapos na ang problema ko. 1, 2, 3. Salamat, salamat, salamat sa Diyos. Tapos na ang problema ko. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay? Masaya na kayo. Sa pag-uwi nyo ba ngayon, may problema pa kayo? Wala na. Amen ba? Kanina, alam kong namoroblema kayo kung makakaabot kayo dahil sa traffic. Pangunahing problema ngayon ay traffic. Amen ba? Pag sa gawain ng Panginoon, maraming dahilan. Pag sa mundo, may paraan. Anyway, 4 na nililista nyo ba yung tinuturo ko sa inyo? DP. Our healing message for tonight is about DP. Anong ibig sabihin ng DP? Divine peace. Divine peace. Iyan ang pangunahing kailangan ng tao ngayon. Kapayapaan na tanging ang Diyos ang makapagbibigay. Kapayapaan na siyang mag-iingat sa ating puso at isipan sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng pagkakagulo-gulo, pag-aaway-away. Pangkaraniwan po yun sa isang fellowship, sa isang pamilya. Tayo ay tinatawag na family ni El Shaddai. Kaya iingatan nyo po yan sapagkat paglabas nyo, pag nalaman kayong kay kasapi ng El Shaddai,
at nagpag-away ka, sasabihin sa iyo, ilsaday ka pa naman. Antulis ang nguso mo. So, nadadamay ang pangalan ng ating Diyos. Amen ba? So, the other word is PG. Anong ibig sabihin ng PG? Anong patay kang bata ka? PG means peace of God. Philippians chapter 4 verses 6 to 7 says, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Narinig niyo yun? So, when trouble strikes, hindi magandang balita. Kadalasan ngayon, maririnig mo, hindi magandang balita. Amen ba? So, ang bilin dito ay huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Huwag kang mabagabag. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sa halip ay isulat mo ang iyong prayer request. Lahat ng iyong kailangan, hingin mo sa Diyos. Ang tanong ko ay, ano ang unang dapat hingin natin sa Panginoon? Kapayapaan. Kapayapaan. Divine peace. Sapagkat hindi mo mabibigyan ng solusyon ang anumang suliranin kapag ikaw ay balisa, kapag ikaw ay bagabag, o kaya kapag ikaw ay natataranta. Amen ba? So kapag sa panahong ganon, the first request you should make is, with thanksgiving, is for God's peace to be restored in you. Yan ang unang hingin nyo. That is what I do when I passes troubles. Come, O divine peace. Restore thy peace in me. Ang tanong ko ay, maaari mawala ang kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon? Maaari. Nawawala yan kapag tayo ay nababagabag. Napapalitan ng kabagabagan, yung kapayapaan ng Diyos. So yun ating hingin. Before anything else, ask for His peace to be with you, to be restored in you. Simpleng panalangin lang. Let thy peace, O God, come unto me, or be restored in me. Now, bakit? Ang kapayapaang ito ang mag-iingat sa ating isipan at puso sa araw at gabi, nang sa gayon, payapang mabigyan natin ng lunas, o payapang makita natin ang lunas na nakahanda sa atin ng Panginoon. Walang problema, walang suliranin, walang karamdaman na hindi kayang bigyan solusyon ng ating Diyos. Amen ba? Kaya ang bilin ay ng Panginoon don't worry. Be happy. Be happy. When trouble strikes, don't worry.
Be happy. Wala kang lulutuin, wala kang isasaing, don't worry. Be happy. Tapos, sabi mo ng ilong mo, maghanap ko kung saan may nagluluto. Amoy lang, mabubusog ka na. Amen ba? Ang sabi ng ibang nakikinig, ito si Brother Mike, sira ulo talaga nito. Kung ano-anong sinuturo sa mga tao. Alam mo, sabi ni San Pablo, magpapakasira na tayo dahil kay Kristo. Ang akala sa atin ng taong mundo, sira ang mga ulo natin. Sapagkat gutom na nakatawa pa. Pero sa totoo noon, tayo ang mga matatalino sa mundong ito. Amen ba? Okay. Kailangan ingatan ng ating Diyos ang ating isipan at puso. And the peace of God, which transcends all human understanding, at ang kapayapaang hindi malirip o hindi maunawaan ng tao, ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating isipan at puso sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng wala ka ng kapag-apag-asa sa buhay. All you have to do is write a letter to God. Dito lang sa atin tinuturo na isulat ang inyong mga prayer request. Huwag yung katatakutan yung mga sobrang binibigay sa inyo. Isulat nyo doon yung prayer request. Amen ba? Iba iniiwasan sapagkat niya, pera yan, nanghihingi lang pera yan. Hindi nanghihingi ng pera ang Panginoon. Kung gusto mong magkapera, magbigay ka. Simple lang yan diba? Kung ayaw mo naman, di wag. For a request, wala ka naman puhunang binibigay. Paano ibabalik sa iyo yon? 0 plus 0 equals 0. 1 plus 1 equals purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Yan ang arithmetic ng Panginoon, ng El Shaddai. Bakit? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Tatandaan nyo yan, sa lahat na binyagan, sa lahat na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka na nag-iisa. Saan ka man pumunta, ano man ang nangyayari sa iyo, tatandaan mo, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kung ibig mong lahat ng kailangan mo ay dumating sa iyo, maghanap ka pa ng isa. Magkaisa kayo sa panalangin. Sapagkat sabi sa aklat ni Matthew 18:19, saan man may 2 o 3 nagkakaisa sa kanilang panalangin, tatanggapin nila ang kanilang kahilingan. Amen ba? Kaya mayroon tayong panahon sa mga programa sa radyo ng prayer request. Tuturuan ko po kayo tungkol po sa radyo, paggamit ng radyo. Alam nyo, mahalaga po ang bawat segundo sa radyo. Amen? Sa dami nakikinig, hindi nyo kailangan pang tumawag. Tutusin. Pag may tumawag ng nauna sa inyo, at ang suliranin ay katulad sa inyo, sumabay ka na sa panalangin. Amen ba? Sumabay ka na. At kung ako naman ang natawagan nyo, hindi na po ko nananalangin ng mahaba, sapagkat nanalangin na kayo. Ang sasagutin ko na lang sa inyo, ipagkaloob nawa ng Panginoon ang kahilingan nyo. Amen ba? Pagkatapos baba ang telepono. Amen ba?
So the best is to use wisely the seconds, the moments that God has given us. Sa ministeryong ito, kailangan alagaan natin ang lahat. Amen ba? Kagaya ng inyong mga upuan dyan, mga butas-butas na. Bakit nagkabutas-butas yan? Matagal na kasi yan Mayroon man nagpresenta sa akin na mag-aayos, na-aprobar niyong sample, na mag-deliver, hindi ayos ang kailangang ginawa. Pag sa Panginoon, gagawa po kayo, ayusin niyo na mabuti. Amen? At sa dami niyan, kailan matatapos yan? Amen ba? Well, anyway, hindi ko kayo hinahanapan ng anumang bagay. Ang mahalaga po, consider yourself as part of this ministry. Everything that this ministry, God has given us in this ministry, you are part of it. Kabahagi ka diyan. Sa isang prayer meeting, kabahagi ka. Your prayer group or cell group will be blessed and increased by God wherever you are. For as long as 2 or 3 of you are in agreement. Hindi po nawawala yung, sabi ni Paul, tulungan nyo si Euodia at Syntyche na magkasundo. Yung mga yoke fellow natin, pag nagbayron hindi nagkakasundo, gawa nyo ng paraan na magkasundo. Bakit? Sa sandaling hindi tayo nagkasundo-sundo, ang kapayapaan ng Diyos ay nawawala. Napapalitan ng kaguluhan. Anong gusto nyo? Manatili ang kapayapaan ng Diyos sa atin o mawala? Sa tanda nyo ito, lahat na kaloob ng Diyos ay maaring mawala sa atin. Nasumpuan ko sa Biblia ang tinatawag na withdrawal of gifts. Yung ating tinanggap sa Panginoon, maaring mawala yan kapag hindi natin iningatan. Kapag hindi tayo nag-ingat at tayo ay naakay ng mundo, napapawalay tayo sa kapayapaan ng Diyos. The moment, kaya sabi instruction sa Hebrews 12:14, make extra effort to be at peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Make extra effort. Gawa natin ang paraan na magkasundo-sundo muli ang bawat isa sa atin. Ngayon, kung hindi kayo magkakasundo-sundo, magsabulutan kayo ng buhok. Pagkatapos, sa uli mo, magyakapan kayo muli. Amen ba? Papipiliin ko kayo. Anong gusto nyo? Pagising sa umaga, naka-smile o nakasimangot? Naka-smile. Para kayo ay naka-smile pagising sa umaga, ang unang bukang bibig ay ng taong may Diyos, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nagising pa tayo. Salamat sa Diyos. Humihinga pa tayo. Amen ba? So ipagpasalamat natin sa Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Present your requests to God with thanksgiving. Samahan natin ng pasasalamat. Now, my question is, paano natin aangkinin at tatanggapin ang kapayapaang alok sa atin ng Panginoon? Tingnan nyo, nang muling mabuhay si Jesus, ano ang unang sinabi niya sa kanyang mga alagad na gugulumihanan? Sumayin nyo ang kapayapaan. Iyon ang kapayapaan na
iyon ang unang regalo ng Panginoon sa mga iniligtas niya na nagugulimihanan. Naguguluhan. Ayun ba? Mas madali yun, ano? Naguguluhan. Now, sabi sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 2, sabi niyo, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. To work out, hindi yung magsasagawa tayo para sa ating kaligtasan. Hindi. Regalo sa atin ng Diyos ang kaligtasan natin. Sa sandaling manalig at manampalatay kay Kristo, ligtas ka. Amen ba? Kaya lang, dapat tayo mabuhay na ligtas. Yung iligtas ng Diyos ay hindi po nadadala ng mundo. Para ka sa kalusugan. Ayaw mo magkarayoma kaya? Ayaw mong ma-wheelchair? Pag may edad ka na, work out. To work out means to exercise. Exercise your faith. Ibig sabihin doon, for it is God who works in you. Ang Diyos na rin ang nag-uudyok sa atin. Ang Diyos na rin ang nagtuturo sa atin kung ano ang nararapat nating gawin. At siya rin ang gagawa ng paraan para magawa natin nung nararapat na gawin natin. Amen ba? So in other words, we are not doing all this work by ourselves. We are acting on behalf of God. God is using me. God is using you. Amen ba? Para naman yung taong mga hindi alam ang pupuntahan ay maakay natin. Maituro natin sa kanila ang nararapat gawin. Amen? Tatandaan nyo, iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Amen ba? Now, the first question is, how do we receive the divine peace that we need? Paano nyo tatanggapin yon? Paano? God is offering this to us. Ang tawag doon sa Kanya, the other word is, the God of peace will be with you. The other word is, the peace of God will guard your heart and mind in Christ Jesus. Ibig sabihin, the God of peace ang mag-iingat sa ating isipan at mga puso sa panahon ng ating pangangangailangan. Amen? So the first question is, paano natin tatanggapin yon? Kailangan tanggapin. Lahat na regalo, pag hindi mo tinanggap, hindi sa sayo yon. Ibibigay sa iba yon. Diba? Gusto niya ang kwento. Noong panahon, nang bata-bata pa ako, kahit alam kong hindi ako mahal ni Sister Belen, pagdating ng Valentine's, may regalo ako. Pagdating ng birthday niya, may regalo ako. Pagdating ng Pasko, may regalo ako. Tinatanggap naman niya. Siyempre, nag-i-enjoy siya. Pero nung pagdating ng gawain ito, galit na siya sa akin, sapagkat kulang ng panahon ko sa kanila, hindi na niya binubuksan yung mga regalo ko. Inaamag na. Since that time, hindi na ako nagre-regalo. So, ganyan din. Pag hindi natin in-appreciate at tinanggap ang regalo ng Panginoon,
darating ang panahon, wala ka nang tatanggapin. Magugulat ka na lang, lahat ng iyong tinanggap nung una, bigla-biglang nawawala isa-isa. Bakit? Because you did not appreciate the gift that God is giving you. So the first step is to receive God's peace is to believe that God exists. Maniwala kang totoong may Diyos. Totoong may Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. Hebrews 11:6. It is impossible to please God without faith. For anyone who comes to Him must believe that He exists and rewards those who earnestly seek Him. Hanapin natin ang Panginoon. Pag sumakit nating masumpungan siya at hindi naman sa mahirap hanapin, naririyan lang siya. God, our God is just a prayer request away. Nandyan lang. Natatanda niyo yon? The second step is, bibigay ko sa inyo mga ilan hakbang lang para itong kapayapaan ito na kailangan natin ay manatili sa atin, tanggapin natin at manatili sa atin sapagkat ang kapayapaang ito ng Diyos na bigay sa atin ay kapangyarihan natin. God works in us, tatandaan niyo yun. Ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan natin. Sa pamagitan natin. Sapagkat ibig niyang abutin ang lahat. Sapagkat ngayon, lahat nagugulimihanan, naguguluhan, nawawala ng kapayapaan. Kapayapaan na hinahanap ng lahat ng bansa, kaya maraming peace talks, pero walang nangyayari sa kanilang mga peace talks, puro talks, walang peace. Pag may peace talk, may putukan naman. Diba? Pero kay Kristo, kapag tayo ay nanalig sa Kanya, at ang pangalawang hakbang ay pasakop sa Kanya. Pasakop sa Kanya. Amen ba? Where do you find that? James chapter 4, verses 7 to 10 says, Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Ano ba ang dyablo? Ano ba ang dyablo? Ang dyablo ay gawa-gawa ng tao. Wala namang ginawa ang Diyos na dyablo. Ito yung mga problemang gawa ng tao na nagbibigay ng problema sa tao. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Paano nyo lalabanan ang dyablo? Hindi nyo naman nakikita. Ano ang panlaban sa dyablo? Sasabihin mo, dyablo! Lumipat ka! Doon sa katabi ko. Paano mo lalabanan ng dyablo? Una muna, pasakop ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng Diyos,
siya ang gawin mo. Amen ba? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang tao, pag nilapitan mo, lalayo. O ito naman, mangungutang na naman ito. Hindi pa nababayad. Problema naman dala nito. Hindi. Ang Diyos, may problema kang dala, lumapit ka sa Kanya, lalapitan Kanya. May kasalanan ka nagawa, huwag kang matakot lumapit sa Diyos. May paanyaya ang Diyos sa lahat na may kasalanan. It's found in Isaiah chapter 1 verse 18. Ang sabi niya, halik kayo, lahat kayong marurumi sa aking paningin. Gaano mang karumi ang inyong kasalanang nagawa, kayang-kaya kong linisin ang lahat ng iyan. Magagawa ng Diyos na patawarin ang lahat ng ating kasalanan. Kasi ang isang dyablo ay kasalanan. Pag may nagawa tayong kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa, iyan ang isang diablong nagpapalayo sa atin ng Diyos, sa Diyos. Sasabihin, magdruga ka na lang. Pumunta ka lang sa drug Lord kaysa kay Lord Jesus Christ. Diba? Tutudasin ka noon. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang diablo ay naparito upang magwasak, manira, at pumatay. Subalit ako ay naparito upang magbigay buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Anong ibig sabihin ng DP? Divine peace. Divine peace. PJ? Peace of God. Peace of God. GP? GP? God of peace. God of peace. The God of peace is in us. Working in us and through us. Mahalaga po yon. Always remember, God is with us. Pag sinabi ng kaaway mo, ang pangit mo naman, sabihin mo, duling ka lang. Sapagkat walang nilikha ang Diyos na pangit. Ikaw ay maganda, ako ay maganda, tayong lahat ay magandang nilikha ng Diyos. Tayong lahat ay maganda. Hallelujah! Ikaw ay maganda. Ikaw ay maganda. Sa iyong lahat ay maganda. Tayo ay sumayang ang kamay. Ikebot ay mewang at tumikot. Tayo ay sumayang. Ikaw ay ang kamay. Ikebot ang mewang at tumikot. Masaya! Ikaw ay masaya. Ako ay masaya. Tayong lahat ay masaya. Hallelujah! Ako ay masaya. Ikaw ay masaya. Tayong lahat ay masaya. Tayo ay sumaya. Ikaw ay ang kapay. Ikabot ang lewang at tumikot. Tayo ay sumaya. Ikaw ay ang kamay. Ikabot ang lewang. Pinagpala! Ako'y pinagpala. Ika'y pinagpala. Tayong lahat pinagpala. Hallelujah! Ako'y pinagpala. Ika'y pinagpala. Tayong lahat pinagpala. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikebot ang lewang at tumikot. Tayo ay sumayaw. Ikaw ay ang kamay. Ikebot ang lewang. Brother Mike ay guwapo! Si Brother Mike guwapo. Si Brother Mike guwapo. Guwapo, guwapo! Guwapo. Hallelujah! Si Brother Mike guwapo. Si Brother Mike guwapo. Si Brother Mike ay guwapo. Tayo ay sumaya. Ikaw ay ang kamay. Ikebot ang lewang at tumikot. Tayo ay sumaya. Ikaw ay ang kamay. Ikebot ang lewang at tumikot.
Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay. Di, nag-pray request na tayo. Pero, in spite of that, tila baga walang kapayapaang dumarating sa atin. Nananaig pa rin ng kaguluhan. Ano ang nararapat gawin natin sa ganong katayuan? Ha? Ano? Gusto nyo malaman? Sa Sabado. Nagsama-sama, kaya siya'y ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Kung nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay, at bumuli ang tunay kung uuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, ginihawa ang ating buhay, at bumuti pa ang tunay kung uuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya't Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kaya't Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kaya't Shaddai ay sumamba, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Okay, sa kamay, sa kamay. Okay, pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Kapayapaan ni Kristo, samahan mo ako. Kayo ba naniniwalang uuwing payapa ngayon? Amen. Panatag ang kalooban? Amen. Naniniwalang lahat na kahilingan ay tinugunan? Amen. Anong isisigaw nyo? Kapayapaan ni Kristo, samahan mo ako. Kapayapaan ni Kristo, samahan mo ako. Sa'yo, next Saturday. Thank you, Lord. Bakit ako pinili mo tinalagaan? Di ko kaya
sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.